Magandang araw mga lods. Ayan. Tuloy natin yung yung mutation topic natin patungkol sa iba't ibang uri ng mutation ng mga alaga natin mga lods. Makaraan ang natin normal, opaline, tapos di ba nabanggit ko dominant ba yun o spangle mga lods. Pero para kumbaga may pagkakakinanlan na kayo doon sa ibon kung alin yung opaline, ang isusunod muna natin yung dilute mga lods. Yan. Ano naman ang pagkakaiba ng na-dilute na sa opaline mga lods? Let it, bang, bang. Yun mga lods, gandang umaga uli, kasi umaga ngayon ang ginawa ko to. Ayan. Ngayon bago natin ituloy yung topic natin sa pagkakaiba ng opaline sa dilute mga lods. Totally dilute yung topic natin ngayon. Ano muna natin mga lods, pinapauna ko na yung entry natin, malapit na. Kung 27 ngayon, 28 bukas, last day na yun bukas mga lods. Kasi 29, i-arrange ko na yan mga idol. Baka hindi na ako magpa-entry. Kaya entry na kayo mga lods kasi totally hanggang ngayon kulang yung yung bilang ng sumali. Ngayon, sabi nga sa inyo, lagi ko naman sinasabi sa pag nagpaparapon, pag kulang yung wala yung libre mga lods. Kaya para masali yung libre mga lods, sali na kayo. Kahit lang yan, 4 na person o 5 kasi bali 25 lang kasi yung mga lods eh. Yan, gaya na sabi ko, sa 100, 4 na entry lang. Kaya binibilang ko na sa sa person. Yung mga kung nababasa nyo yung comment pero binubura ko na parang hindi ko lang kung to, tanimbala ba o yan, huwag nyo naintindihan mga lods kasi napansin ko yung mga banat niya lang mema lang, parang ganon, may lang nasa inyo pa rin kung maniwala kayo dun sa mga ganyan, pero gusto nyo matuto kahit papano. So, pakinggan nyo yung sinasabi ko ngayon. Kung may mali man ako siguro, kasi wala namang perfect sa mundo, di ba mga lods, hindi yung imamali mo yung tao. Kaya yung sa atin, wag nyo nang intindihan yung mga lods, Tsaka sana tumigil na siya kasi hindi sa bagay dito sa channel natin. Dito, naturuan natin ng yung mga yubi kahit papano. So yung siguro nakikita nyo yun, iwan na natin yan mga lods, walang kwentang yan, usapan. Balik na tayo dito sa usapan natin mga lods. Yan, sali na kayo para mai-raffle na natin yon. Kaya lang, pag hindi nadagdagan to, kahit mga 4 na person o 5, na yun mga lods, mawala yung libreng paraffle, di ba Pero huwag kayong mag-alala. Di ba sabi nga sa'yo, papahinga tayo 2 buwan, ganun, o 1 buwan kalahati. Siguro na natin. Yun, mga ganun yung Tapos, magpaparapol ako mga lods, libre. 2 pares, 1 bola lang yan. Ngayon, kung itatanong nyo, dapat isa-isa. Kasi ganito mga lods. Ngayon na sabi ko, wala pa tayong pamadyak sa mga ganyan. Kasi hindi pa naman tayo kumikita rito eh. Kaya para 2, sagot nyo yung pamasahe mga lods. So at least, pag nanalo ka, 2 kagad yun, pares. Sulit mga lods. Di ba Ganun na lang sa susunod. Na pag nagbalik tayo magpaparapol ako ng libre. Mga aalisin ko yung kasi dumadami yung mga opaline ko na babawasan ko. Medyo natin. Kumbaga kakaliskisan natin yung mga alaga natin. Yun, ipamimigay natin yan. Siguro 2 pares yun. Kada raffle ko.
Ayun, para naman ano, pag nanalo yun, masiyahan yung ano, hindi lang isa, dalawang pares agad. So ayan mga lods, balik na tayo sa ating topic. So ngayon yung ano natin mga lods, ito yung topic natin. Diba, tapos na tayo sa normal, sa OPA, ngayon sa dilute tayo mga lods. So ano pagkakaiba ng dilute at saka sa ano, sa OPA line, yan. Yan mga lods, yung ipakikita kong mga video, ano, yung nakikita yung video, siguro bibilugan ko. Yan. Yan yung mga, punta tayo sa OPA line muna, no? Yan. OPA. Ito yung OPA, mga lods. Ngayon, anong pagkakaiba ng OPA line sa dilute? Kasi mga lods, kung mapapansin nyo yung OPA line, di ba, umpisa sa normal, makapal yung baring sa ulo, sabihin guhit. Tapos nung nagbuga ng OPA line, nabawasan yung baring sa ulo, parang lumabo. Minsan nga sumosobra ng kinis yan eh. Yan. So ngayon, sa ano niyan mga lods, sa kakamute niyan, lalo na kung magaling kang magano, no? Ako hindi ako magaling eh, pinapauna ko ng mga lods. Hindi ako magaling mag-combination ng ano. Although sinasama ako ng research kung ano yung ano, kaya lang minsan hindi success. Ano yun, inaano ko na lang kung sino yung masipag mag-trade, pinagsama ko, yun na lang. Pero ayun, nakakapagpalabas pa rin tayo ng magaganda. Totally yung mga palabas na ano ngayon, although lumabas na no, pababa, kumbaga pababa na ibon, magaganda yung mutation. Ano sila, basta magaganda mga lods. Yariin na naman tayo ni Bentong eh, si Bentong sa Labosab yan. Ayan mga lods, basta magaganda yung palabas. Ngayon ang topic natin talaga, ano, yung pagkakaiba ng OPA line sa dilute mga lods. Ngayon kung mapapansin nyo, ayan, maglalagay siguro ako ng picture dyan. Kung mapapansin nyo, yung OPA line, parang halos nuuburan na yung baring sa batok, yung guhit, kumbaga. Tapos yung katawan din yan, minsan pupusyaw na rin yan. Nababawasan na yung maitim na pakpak niya, may wings, ano, yung pagwis. Pati sa likod, minsan nababawasan yan. Ngayon, pag yung tinatawag na dilute, mga lods, sabihin, natunaw, no? Na dilute, nalusaw, kumbaga. Sa kakamute niya, ayun, nawawala ng tuluyan yung minsan, yung sa may batok. As in, kumikinis. Makinis na siya. Tapos, yung bagwis niya, tsaka yung sa may likod niya, di ba, may mga iska-iskalok pa yan na ano. Nawawala yung mga lods. Lumilinis, kumbaga. Yung mga itim-itim minsan, nawawala yun. Yan, yun yung tinatawag na dilute na siya o dilute. Pero mga lods, kasi mami, ito, uunahan ko na yung mga, ano, sabihin naman ni Bentong, FPG yan, ito, unahan ko na dilute yan, pero tinatawag ding FPG. Yan. Kasi, meron dilute na clear wing. Meron din naman dilute na FPG pa rin. Pero ang tawag doon, dilute. Pwede mo siyang tawagin dilute, pwede mo siyang tawagin FPG. Kasi, FBG pala. Kasi mga lods, ano yan eh. Yung FBG kasi, ano yan, hindi lang isang klase yan. Ba't ko nasabing gano'n? Kasi, maaari yan, kagaya sabi ko, dilute siya, pero FBG. Diba, no? Maraming ano yan na tinatawag na ano. Pag ibig sabihin kasi mga lods, nagpo-produce ka ng rainbow, hindi pa siya na solido, tinatawag mo na siyang FPG. Yan. Pero may ano na ng rainbow yon. Kaya lang hindi pa solido, kaya kumbaga ginagawa mo pa lang. Kumbaga sa sangkap sa halo-halo, kulang pa ng sangkap mga lods. Yan, parang gano'n. Yan, simpleng ano lang yan, paliwanag. Kasi ako, nagre-research ako kahit papaano. Kaya yung sinasabi ko, alam ko. Kaya kung magkamali man akong konti, naintindihan ng mga lods yun. Ganun lang yun kasimple. So, yun lang yun, yung simpleng paliwanag. Yan, yung dilute
Yun, no? Parang opaline. Pero opaline yan. Lahi ng opaline yan, mga lods. Tinawag na siyang dilute kasi nalusaw na nga yung kulay, ano? Nawawala yung mga scallop minsan. Lumilinaw. Hindi na siya itim minsan, eh. Tapos, ang opaline, kuminis lang yung batok. Yan, gumanda na rin siya, kumbaga, naging pumogi, kumbaga. Tapos, lalong pumogi nung na-dilute. Ayan. Pero, yung dilute, mga lods, minsan sakop pa rin ng opaline yan. Madalas, sakop ng opaline kasi, process kasi yan yung, alam nang mag-iibon to process yan. Lalo na pag tinatanggal mo yung mga scallop na, yung makapal na scallop, yung itim. Diba yung scallop, may ano pa yun, kung tawagin, bahid. Yung unti-unti hanggang sa ma-dilute. Pag dilute na, yun, pwede nang pwede ka mag-project ng ibang mutation. Maaaring rainbow, maaaring bahala na kung ano yung iano mo. Yun, ganun yung pag mga lods, sa process na pag-mute o paggawa ng pag-project ng ng isang mutation ng ibon. Pero ako, sinasabi sa inyo, minsan magpa-project ako, pag nag-pair, okay. Pag hindi, kinakalas ko uli. Ganun lang yun kasi sayang panahon. Pero minsan, pag wala naman akong paglagyan talaga, pinababayaan ko lang tumanda doon. Minsan, matanda na nga, wala, hindi nagpapares. Kaya iwasan nyo yun, mga lods. Na bata pa, nilagay mo na sa isang breeding cage na may pugad na agad. Nako, tagal. Napakatagal magantay niya, mga lods. Kaya maganda pag nagsalang kayo, yung may edad na talaga. 10 months pinakabata hanggat maaari. Pag medyo naiinip ka, 8 buwan. Pero kung ako 10 months. Pinaka the best 10 to 1 year. Kung hindi ka rin lang kasi ako nagagawa ko na yun kasi marami na ako ibon, nalilibang na ako, kaya isa nga lagpas pa nga sa 1 taon bago ko isa lang, mga lods alam niyo kung bakit. Walang masalangan kumbaga waiting hanggat masipag magbugay yung mga bayaan ko. Pag medyo dumalang na, ayun, kakalasing ko na yon, sasalang ko na sila. Ganun yung ginagawa ko, mga lods. Okay, mga lods, yun lang siguro. Sana may sumali pa para masali yung yung libre, mga lods. Kasi sayang naman to, mga idol. Ngayon, kung hindi man masali, huwag kayong mag-alala. Sa pagbabalik natin sa raffle, mga lods, 2 pares. Kaya lang, sagot nyo yung pamasahe, mga lods. Yun yung usapan natin. 2 pares, 1 bola lang yon, pero sagot nyo yung pamasahe. Ngayon, pag medyo sinipag tayo, mga idol, di gawin ko na 2 pares o 2 bola, tig 2 pares. Yan, sagot nyo yung pamasahe, mga lods. Sagutin nyo yung ng rider. So, ganun lang, mga lods. So, yun, mga lods, siguro hanggang dito muna. At sa susunod naman, siguro yun, spangle na yung ang pag-aaralan natin. Yung tawagin ko to, wasak-wasak. Bakit wasak-wasak? Wasak-wasak na kulay, mga lods. Nabasag-basag yung kulay. So yan, mga lods, hanggang dito muna. At muli, maraming salamat sa inyong panonood. At kung may nasabi man akong konti sa mga tunay na kalods, naintindihan nila yan, mga idol. Okay, mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.